last week. Sino yung feeling mo ang bilis-bilis ng araw? Mag-type ka nga dyan, me. Di ba parang October 1 lang last week? Tapos November 30 na ngayon. Grabe, no? Sa mga bago dito, yung congrats kasi nandito ka. Kasi yung negosyo natin talaga, kailangan talagang aralin. When I always ask mga successful associates dito na anong mabibigyan nilang tip, lagi lang sinasabing, aralin mo lang. Kailangan mong aralin na mabilis yung negosyo. At hindi naaaral lang yun sana sa labas. Dito lang sa training. Kaya, kaya kailangan mag-training. 'Di ba? Coach, kasi ganito pa kasi yung income ko. Eh di, mas lalo kailangan mag-training. 'Di ba? Kasi gusto natin ng 6 digit, like $500 to $600 a week. Pero yung training natin, pang sharer. O paano naman yan, guys? Hindi naman yun obra. 'Di ba? So, kailangan talaga pang $500 to $600 din talaga yung learnings natin. So, simulan na ako. Okay, simulan na tayo. Hindi ko naman kayo bobore. Oo. So, konting pakilala. So, this is my family. So, meron ba dito, feeling mo, hindi ka supported ng family mo, asawa mo, jowa mo, kung sino man, huwag kang mag-alala. Pareho tayo. So, hindi rin supportive si husband. Dati. Akin ba yun? So, kailangan magkaroon ng resulta para supportive na sila. And nakakatuwa lang na, buti hindi ako bumigay sa mga sinasabi. Di ba sabi nga ng mga mentors, they are just concerned yung mga family members mo. So, pasok dito, labas sa kabila. Kasi ikaw pa rin talaga yung nakakita kung anong meron sa'yo sana. So, diretso lang. Pag binigyan na yun ng mga $500 a week, hindi na yun magre-reklamo, guys. Okay. So, this is me, my husband Marlo, and right now, unti-unti na nagtitraining yan. Ayan, sabi na nga, Be, di ba, exit plan mo pa rin talaga ang Yasana. So, these are 2 boys. So, just to give you a background, we are 6 in the family, and this is the last picture that we have. Wedding yan ng sister ko because wala na po akong father, no? He died the complications of diabetes. And doon ko naintindihan yung health is wealth. So, actually, sa totoo lang, no, marami sigurong bibitaw sa negosyo, pero sa products ng Yasana, feeling ko talaga, yun talaga yung backbone talaga ng negosyong ito. A very good product. We love the products. We've been using the product since day 1 when I met Yasana. And so, dun ko na-realize na health is wealth. Totoo pala talaga siya. Pag nangyari talaga sa isang pamilya, alam mo yung masakit siya, kasi hindi lang siya emotional, physical, pati financial. So, this is me sa work. Wala po akong planong magnegosyo. Ang plano ko, magpakabibo sa trabaho. So, ito yung itsura ko sa dating planta here in Laguna, and chemical engineer by profession. So, I love naman my work. Pero after 15 years, I realized na may hangganan talaga ang pagiging bibo natin. Kasi at the end of the day, is yung talagang, are you financially rewarded? Hindi talaga katumbas. Mas mataas talaga ang stress and all. Sabi ko, it's not anymore worth it. This is me when I resigned and went to Singapore to follow my husband. Ang plano ay mag-abroad. So meron ba dito? Gusto mo mag-abroad? O itaas na lang ang kilay. Di ba lahat tayo at one point gusto natin yan. But I realized after 3 months of being there, hindi ako pang abroad. So sabi ko, pwede bang umuwi na lang ng Pilipinas? Buti na lang pumayag po siya. So this is me naman as a full-time mom. Wala pong plano maging full-time mom by circumstances. Because this is Enzo and he is diagnosed with ADHD. Actually, meron po siyang spectrum of ASD, yung autism, pero level 1.
So, ayan na. O, di ba? Madali ko naman siyang natanggap, guys. Alam niyo, hindi ko natanggap. Ask me what? Okay. Gastos. Mahirap tanggapin ang gastos. O, 'di ba? And hindi siya gano'n kadali. So, meron ba ditong parent na same case ko? 'Di ba yung pagdadaanan natin kasi yung kondisyon ng anak natin na may gantong need is a lifetime concern. Tama, no? So, when I saw Yusana, nung napresentahan ako ng Yusana, I said yes right away. Okay, paano ako na-invite? 3 buwan po akong kinulit at kung ano-ano ng mga sinabi nila para lang talagang ma-invite ako. So kung ano-ano na hindi ako I mean, parang alam mo yung they keep trying different scripts. But I keep saying, no, not for me. Siguro, diba, maling approach. Hindi kasi nagtitraining siguro. Hindi nakikinig sa mga coaches kung ano-ano mga sinabi. Kahit website, Cheps, i-check mo to, yusana.com. Wag na wag niyong gagawin yan, di ba? So, chinek ko. O, yan. Teka, hala, vitamins, hindi ako naniniwala dito. Tapos, business, pagbebentahin ba nila ako? So, I keep saying no. Until, nadaan ako sa kulit. Alam niyo yung mindset nila? Sabi nung nag-invite sa akin, ang tag dito, they create curiosity. Ang hindi nila nasasabing script is ito. Ginagawa ito ni doktora. Ano ang target nila? Ma-curious ako. So, na-curious naman ako. Ginagawa ni Doklet? Ano ginagawa ni Doklet? Doktor siya, pediatrician siya. Ba't siya nagaganto? Alam mo yung na-curious ako. Siguro si training. Nung nag-training, nakakuha ng tip. Ayan. Tapos ang mindset nila ganito, guys. Alam niyo yung mindset nila? Ito yung mindset nila. Si Cheps, user yan. Hindi yan magaganto. Ang target natin si Marlo, yung husband niya. Yun ang magbi-business. Oh, guess what? Ako yung gusto, si Marlo yung negative. Oh, anong moral of the story? You don't judge talaga the person. Kasi akala mo siya, alam mo yung gano'n? Meron kang preconceived notion itong tao to hindi to. Si ano to, ganyan. Hindi, hanggat hindi mo nakakausap. Hindi mo alam ang laman ng heart niya, ng utak niya, hindi mo alam. So guys, kung hindi rin din ako kinulit, di ba, wala ako dito. So I'm forever grateful sa kanila. So sa mga gustong mag-tap, mag-invite ng people, magpalaki ng network, guys, ang trabaho lang talaga natin dito, ipakita ang Yusana. Ano ko mag-no? Ang no naman na yun, not yet yun eh. Oh, maybe not now. Yan, di ba? Connected. Diba? Kasi minsan, pride din natin eh. Pride lang din talaga eh. Oh guys, hindi nakakayaman ng pride. Nakakabulalag ng bibig. Tama, no? Guys, so, business siya. Actually, later ang pag-usapan natin, no? So, very thankful ako. Kahit feeling ko, inis na inis ako dun sa nag-invite sa akin. Pero ngayon, as we speak, pag nagkakakwentuhan kami, like ko sinasabi, buti na lang kayo niyo ako. Di ba? Buti na lang kinilit niyo ako. Ayan. So, I said yes right away, guys. Okay. Okay. Pwede ba sa chat box para may participation? Mag-type ka ng O kung on the spot ka or F, Prada ka ba ng follow-up? Ayan. Kasi parang feeling ko mas marami kasi yung follow-up. Tama ba? Ayan. May F, may O, may F, may O. Okay, parang 50-50, may F. Di ba? May F, may F, may O. Okay. Listen guys, look at the chat box. Okay. Kaya isa sa skill talaga, following day lang. Guys, isa sa skill na you don't really underestimate apart from inviting is following it up. Ginagalingan talaga doon. O later on, pag may question kayo, kasi hindi ko siya itatakil eh. O later on, okay. So ako on the spot, hindi dahil sa naintindihan ko or may pera ako. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ko yung, teka lang, $100. Ayan, baka po akong dollars. Okay. Sabi ko, totoo ba yung $100 per week?
Oh guys, eto na lang talaga yung naisip ko. Hindi ko natatanungin kung madali o mahirap yan. Ituro mo sa akin ng $100. Okay, pero bang gano'n? Ako yung tipo na guest na hindi na kasi ako nag-isip-isip na kaya ko ba, ganyan. Although syempre wala akong skills, inisip ko yan, wala akong selling skills, anong time ko, at ito yung pinaka-biggest concern ko. Excuse me, I'm not a people person, hindi ko naaalamin. Alam mo yung parang, sabi naman sa akin ni Doc, basta coachable ka. Okay na yun. Talaga ba? Coachable lang? Kahit walang network, sabi nila, oo, basta coachable ka lang. Basta Doclet ituro mo sa ng $100 . So ako yung tipo ng guest na gusto na mag-move forward. Ayoko na mag-isip eh. Kasi guys, di ba walang sagot? O, ito, bigyan ko kayo ng tip pag may guest. Kung ang dami-daming sinasabi, usapang heart to heart. As in sinasabi ko, let's say si Richard, yung guest ko. Ang dami niyang concern, ganyan. Richard, okay, eto siya ha, bigyan talaga kita ng honest to goodness na dito, honest to goodness na kung anong kailangan mong isipin. Okay. Wala siyang sagot sa lahat ng tanong mo. Wala siyang sagot kung kaya mo, hindi mo kaya, may maniniwala. Wala siyang sagot. Kasi dito mo lang malalaman kung kaya mo o hindi. Ang kailangan mo lang itanong sa sarili mo is this something worth exploring? Is this something naka-align sa goal mo? If the answer is yes, mag-start ka na. Wag mo nang guluhin yung isip mo kasi wala siyang sagot eh. Ikaw mismong makakaalam, bibigyan mo ba to ng once a week, twice a week, thrice a week? Hindi ko masabi. Ikaw lang ang makakapagsabi niyan pag ginagawa mo na siya. Mahirap ba to or madali? Wala siyang sagot kasi ititrain ka pa. So start ka na lang. Tama ba? Wala siyang sagot eh. And minsan naiintindihan nila yon kasi naman sa i-handle mo ng i-handle yung lahat ng mga sinasabi nila. Although i-handle mo sa simula, habang humahaba na yung usapan, Richard, sa totoo lang ha, I appreciate naman all your concerns like that. Pero para mas matulungan kita, eto lang talaga yung sagot sa lahat ng tanong mo. Wala siyang sagot. Oo, wala siyang sagot. Kasi sisimulan mo siya eh. Hindi naman ini-expect na magaling ka. Kaya mo siya sisimulan. Alam na alam mo na yung gagawin. Wala. Pero nandito ako. So, meron akong sinasabi na ganito sa umpisa. Sa umpisa, meron akong sinasabi na just to reassure them. Sinasabi ko, basta Richard, do you trust me? O ganyan, sabi niya. Oo, okay. So, Richard, you trust my ability. Trust my capability because the first part of the business, I'm the one who will do it for you. Ganun lang yun. O tara, mag-start ka na. Kasi minsan, pag sinabi mo din, no, napapansin ko rin, so, minsan, di ba, nagbabasa ka rin ng mga itsura nila. Pag sinabi mo kasi, ititrain ka naman dito. Ayan, okay. Bumaba na ata. Coach train na paano ba? O sige, basta. Okay, konting tip to. Okay. So, kasi ititrain ka naman dito, normally, pag sinabi natin yun, basahin niyo yung facial expression na. Kasi nga, pag ititrain, ang minds nila, nagdududo nga sila sa sarili nila. So parang feeling nila, kahit i-train mo ko, baka nga hindi ko kaya. Di ba may ganon? Kaya, nag-work ito for me, yung parang, you trust my ability sa start. You trust my capability. Kasi I'll do the first part sa business mo. Kasi pag tinransfer yung ability sa'yo, baka mas maging confident sila. Naintindihan nyo? Ayun. So, napunta na doon. Okay. So, nag-start ako by credit card, 6 months to pay. Anong pinili ko? 500 points. Simple lang. Logical akong tao. I go for the biggest savings. O tapos. Hello, BDO. Paki-compute po to. 6 months to pay. Ay, ganyan. So, nag-start ako. And full trust, no? Out of trust.
So lahat ng mga kakausapin natin, guys, lahat sila out of trust. Kaya yan sumama sa'yo. Kaya be confident. Coach, wala pa akong resulta dito. Wala pa akong income. So what? Pero naniniwala ka sa nakikita mo here in Yasana. Okay na yon. 'Di ba? You trust your team, you trust your system, okay na yan. Confident ka dapat doon. Okay ba yon? So, nag-start ako, okay? Sa totoo lang, no, parang at one point, 'di ba, nung nag-start ako, parang mababa din talaga yung ginawa ko, 'di ba? Parang feeling ko magpapahinga lang ako, maghahanap na ako ng work, pero ba't ako napunta sa entrepreneur? O guys, meron ba dito parang feeling mo, ako ba talaga magnenegosyo? Ako ba talaga? Ako ba talaga? Ako, ganyan, 'di ba? Parang hindi naman ito yung pagkatao ko. Hindi naman ito. Oh guys, huwag kang maniwala sa ganun. It's all about choice. Pinili mo kasing maging teacher, kaya teacher ka. Pinili mo kasing maging accountant, kaya accountant ka. Pinili ko maging engineer kasi engineer ako. Pero kung pipiliin din nating maging entrepreneur, magiging entrepreneur tayo. It's all about making choices. Meron ba? Let's say si Richard. Kunyari si Richard. Richard, ano bang profession mo, Richard? Sige, type mo nga dyan. Meron bang Richard? Kasi siya nakikita ko dito na nakasmile. Oh, si Richard ba nung ipinanganak? Ito call center agent to. Hindi. Pinili lang din niya yan. Of choice. Kaya kung pipiliin din natin maging successful entrepreneur, we will be successful. Wala na talagang linya-linya, guys. Ano kung maniwala ka? Tama ba? Walang linya-linya. Alright? So, hindi ko rin akalain na darating ako as a Ruby director in Yasana. Because, eto lang, happy na ako. Guys, sabi ko, basta Doclet, my ultimate goal is $100. Meron bang ganon? Grabe guys, no? Bakit nga pa, bakit ako nag $100? Bakit yan lang yung goal ko? Simple lang. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ginudge ko agad yung sarili ko. 1,000, hindi ako yan. Tama, no? Silver, hindi kaya yan. Wala akong ganyang person na ganyan. O, diba? So, anong point ko? Don't judge yourself now. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, hindi lang din naman din talaga lumabas yung capability mo kasi walang opportunity para ilabas yan. Wala eh. Walang opportunity para ilabas to. Pero nandito ako as a platform na na-unleash na yung potential ko. Kaya pala to. Kaya pala yan. Kaya don't judge yourself. Don't ever judge yourself. Kaya ang ganda ng platform natin. It can really bring out really the best in you. So, I'm so thankful. I'm in Yasana. And congrats, no? And ikaw, no? Stay with Yasana. No? Sinimulan mo to. Hindi pwedeng hindi natin siya tatapusin. So, before ako mapunta sa main topic na gusto kong ibagsak, okay, i-discuss ko ng konti kasi minsan nagugumihanan pa tayo eh. Bakit ba kailangan talagang magnegosyo? Di ba ganyan? Ba't hindi pwedeng racket na lang? Racket. Guys, okay. Sino dito ang may more than 24 hours a day? Sige nga, raise your hand. Meron ba ditong may more than 24 hours a day? Wala. Tama, wala, no? Ayan. Wala. Correct. Okay. Paano yan? 'Di ba? 24 hours. 8, 8, 8. Nax, 'di ba? 8 hours sleep. Tama ba? 8 hours work. Tama ba? And 8 hours for other things. Tama. Chores mo, kung ano-ano man. Ito yung masakit. Yung work ba 8 hours?
Hindi. O, di ba? Okay. Paano kukuha pa ng ibang job? Mababawasan pa tong others mo or mababawasan ang tulog mo? Gets mo? Isa pang job o mababawasan na ang lahat hanggang wala. Dilat ka na, no? 24 hours a day. Correct? So, in other words, hindi tayo forever natin siya kaya. At yung pie ng 24 hours, kukuhanan yan. Eh, anong gusto mo? Habang umiidad ka, mas lalong wala kang oras? How about your health? So, we need to do a business that could leverage ourselves. So, technically, kailangan talaga magnegosyo. You know why? 5 reasons. Oh, listen ha, mabilis lang to. Hindi ito yung highfalutin words. Okay? At sana ma-remember nyong lahat. Okay. Number 1. Kasi hindi ka RoboCop. Tandaan niyo yan. Hanggang kailan ka malakas para magtrabaho? Hanggang kailan? 'Di ba? Eh, paano kung hindi mo na kaya? 'Di ba? So, may factor yun eh, yung habang umiidad. Habang umiidad, tapos kailangan pang magdoble o triple na kayo. 'Di ba? Parang, paano na? Your health will definitely suffer. Kaya nga, as young as we are, when I saw you sana at 36 years old, oh my gosh, baka na-compute niyo yung age ko. Yes, I'm 47. Sana mukhang 46 lang. So, guys, no, as young as 36 na nakita ko ang Yusana, sabi ko, this is the youngest that I am. This is the strongest that I am. Umpisahan ko siya. Kasi whether I like it or not, alam mo yun, tatakbo ang oras. Diba? Hanggang kailan, diba? Hihintay ko pa bang maging 50s and 60s ako para gawin ko siya? Eh, nakita ko na siya at 36. Right ba? At yan ang reality mangyayari 100%. Hindi tayo forever malakas. And we need to do something na hindi, apart from no work, no pay. Tama ba? Okay. Second, ito, at ito lang ha, simple lang din, no? Simple lang din yung ito, active income. Actually, very logical to pag inisip nyo, active income. Ito yung income ng active, okay, is effort mo is equals to effort mo multiplied by 1. Ang leverage income is effort mo, is the effort multiplied by N. Guys, napaka-logical. Sa totoo lang, anong gusto mo? Mag-income ng ikaw lang mag-isa talaga or marami kayo para sa income mo? Di ba very practical and logical? O bakit ka gagawa lang ng isang active income? Kung kailangan palang i-leverage ang sarili. Tama ba? Ayun. Kaya kailangan talaga nating mag-negosyo. Next, hindi ka daga. Guys, hindi ka daga. Hindi ka daga para nasa rat race ka, utang na loob. At di ba, hindi ka daga. Okay, daga lang ang nasa rat race. Okay ba yon? Okay, hindi ka yung parang yung buhay mo, pasok, susweldo, bayad utang, susweldo, bayad utang, tapos paikot-ikot hanggang 40 years. Oh, gusto mo ba yon? Hindi ko naman sinasabing, I don't say na mali ang pagiging empleyado, okay? Pero listen, if you are somebody who wants more out of life, hindi ka para sa rat race. Ulitin ko ha, hindi para sa lahat. Pero, kung ikaw yung taong who wants more out of life, di ba? Huwag ka dyan. Kasi hindi ka daga. Naintindihan niyo ba yan? Baka sabihin ng mga mentor siya dito, ano na yung turo ni Chefs? Hindi po kami daga.
Kasi one time, parang ano, tinrain ko 'to sa kanino bang team yun? Ano yung ano, take away niyo, hindi pa kami ay, okey. Tama 'no, kaya kailangan magnegosyo. What else? Hindi tayo alipin, guys. Hindi tayo alipin. Yung magkokontrol, kailan ka magbabakasyon, kailan ka magpapahinga. Eto lang ang kailangan mong makuha, hanggang dito lang. Oh, 'di ba? Hindi ka puwedeng magbakasyon, hindi ka puwedeng, magpahinga kasi kailangan ka, kahit masakit yung ulo mo, may nararamdaman ka, kailangan may habagat at tatawirin mo yung baha, o 'di ba? Para lang talaga 'di ba? So, again, hindi para sa lahat. Pero kung ikaw yung taong, "Hindi ako para dito," o 'di ba, yun magnegosyo ka, 'di ba? Magnegosyo ka. Ano pa? Dahil mahalaga ang oras mo. Kasi kailan mo pa ibig sabihin ano pa yung 'di ba, sino dito yung 'di ba 8 to 10, 'di ba 8 hours ka, nasa work ka niyan, magbibiyahe ka pa 2 hours. Kung mag-overtime ka pa, o 2 hours, so ilan na 'yan, 12 hours. Sa tingin mo lang, kung kung maalis mo yung sarili mo 'no, ma-shift mo yung income mo sa isang negosyo, meron kang mawawala sa'yo ang 12 hours na 'to, magiging free siya, ano kaya yung puwede mong gawin dito? Marami ba? Marami ka bang mga bagay na gustong gawin na mas importante sa'yo? Tama 'no? Kung mafi-free lang 'tong 12 hours na 'to. Kaya lang hindi mo nga magawa, tama ba? Oh, guys, kung mahalaga yung oras mo, ayan, you really find the value 'no? So, you need to leverage yourself in a business, tama? Kasi one thing that you sana, provided me is that the time flexibility talaga. And last 'no, is that dahil inaantay ka na ng mga pangarap mo, kaya, whether we like it or not 'no, let's face it na hindi talaga yung corners ng work natin kayang i-provide yung the thing that we really ano, that we dream of, 'di ba? Ano ba yung mga bagay na gusto natin is financial breakthrough, more time with family or the things that you love, freedom, ano pa ba? Owning your time, 'di ba? Importante yun, eh, health mo. 'Di ba? Kung dream mo 'yan, 'di ba? So, you really need to explore business. Tama? Okey. Kasi again, hindi para sa lahat, pero ako naniniwala yung lahat tayo dito 'no, kaya natin sinimulan ng Yusana because nakakita tayo ng way out, right ba? Ayan. So, alam mo na kung ba't ka magnenegosyo? Naalala niyo na? Ayan, 'yan yung reasons. 'Di ba, 'yan yung reasons, okey? Maraming negosyo, alam naman natin, 'di ba, maraming ngang negosyo and majority of the Filipinos want to be entrepreneurs, tama? Pero eto yung mga normally iniisip nila, nagta-traditional business. O si okey 'to, kaya lang guys, gusto mo ba yung hassle of thinking idea, anong product, anong services, anong raw materials, manufacturing, licensing, warehouse, sistema, mag-iisip ka, ikaw 'yan, maglo-loan ka sa bangko, magte-train ka ng tao mo, o 'yan ang traditional business. And guess what? Isang location lang 'yan, yang barangay lang na 'yan, yang ano, yang place lang na 'yan, yang location lang na 'yan, ang kaya mong ma-serve, tama? So, hindi rin siya gano'n kadali, correct? So, if you don't want the hassle, puwede namang mag-franchise. Kaya lang kung mag-franchise ka, okey, hindi mo na kailangan iisipin 'to.
Kasi babayaran mo yan. Ang problemahin mo na lang is magkano ang ilo-loan sa bangko. O, meron ka bang 16 million for Mang Inasal? Diba? 40 million of Jollibee. Diba? 600,000 ng Potato Corner. O, diba? 300 million kung magtatayo ka ng Toyota. O, diba? O kung ano man. O, diba? Mas mag-train ka ng tao mo. Kaya guys, we're so lucky. We are in this industry, no? Ako, I read it somewhere, no, sa libro ng Law of Leverage. We call it alternative franchise. Network marketing is an alternative franchise. Gaano kadali? Wala, you start with a product to use. Tapos ang focus mo na lang is to build an organization of users and business partners with you. Gaano kadali na eto na lang yung focus mo at hindi na yung mga sakit ng ulo na yan. Pero guys, with diligence. Okay. Okay ba yung company? Okay ba yung product, system, community? Kasi hindi pwedeng isa dyan palpak. Hindi pwedeng okay yung company, yung products mo is bracelet na hihigupin yung negative energy mo. Or yung napkin na ilalagay sa talampakan, sa noo, para makuha yung toxicity level mo, ganyan. Or yung kape na may mga 100 antioxidants combined. Masabi lang. Tama ba? Hindi mo pwedeng maganda yung products with integrity issue yung company. Hindi mo babayad ng BIR. Walang innovation. Hindi mo pwedeng maganda yung company, maganda yung product, walang sistema, hindi transparent, hindi makapag-deliver. Nung pandemic, sarado, walang manufacturing plant, delayed yung komisyon, walang website, mga ganyan. Hindi pwedeng maganda yung company, maganda yung products, maganda yung system, ang yayabang naman ng mga kasama with moral issues. Sa yung buong cheque. Ayan. Ayan ang mga cheque. May mga ganon. Kaya ako, pag may na-encounter ako, ay naku, Chess, pang 5 company na kita. Pangatlo na kita. Ini-interview ko talaga. Okay. Ask you, how's the company? Okay naman, how's the products? How's the system? How's the community? Ayun, okay. So sa case mo, product ang palpak, tsaka community. So 2 out of 4 lang yung score mo. Hindi pwede, hindi obra yan. I-try mo to, 4 out of 4. Dapat 4 out of 4, okay. Kaya pala hindi nag-work? Gets nyo? Interviewin nyo. Isa dyan palpak. Ayun na nga, yung product nga. Ayun na nga yung company nga. Ganyan. Ayun na nga yun na nga. Kaya nga, that's why. Kasi ito work, 4 out of 4 talaga, hindi dyan pwedeng isa dyan palpak. Hindi talaga obra. Gets nyo? O gaano kadali. That's why many professionals are here in USAN na in this kind of opportunity or platform. Kasi check tayong lahat eh. Diba? Kaka-proud. Right? So alam mo na we are really for the long-term haul. Right? O, meron ba? Sino dito ang gustong matuto ng 1-minute compensation plan? Taas kamay. Tinuro ko to kay Doc Edu tsaka kay Ma'am Tina. Aliw na aliw. Anyway, pag nagmamadali lang yung guest nyo, o di kaya parang feeling mo na first time talaga ng guest mo makakita ng compensation plan kung anong gagawin niya, ay guys, ito lang ang pinapaliwanag ko before ko ibagsak ang computation kasi minsan dito nila naiintindihan. Sinasabi ko lang, alam mo, wait lang, pangalan niya, Jinsen. Hi, Jinsen. Alam mo, kunyari, Jinsen ang aking guest. Alam mo, Jinsen, sobrang simple lang talaga yung trabaho talaga natin dito, yung task talaga natin dito. This is you. Okay? This is you. Ang goal lang talaga natin is to promote you sana. Whatever. Online ba? One-on-one yan? Gusto mo through video, through article,
usap kayo ng face-to-face by all forms, no? Just to promote, explain what is Usana. So, lahat sila consumer, di ba? User man yan or business partners mo, they love the product. Ang goal lang talaga natin dito is makapag-generate ng ID number for them. And with 25 countries naman yan. So, the moment that they have the ID numbers, they have access to Usana. O, di ba? So, they can order for products sa sarili nila. Tama, no? And every time they order the products, Usana delivers to them. US man yan, Japan man yan, Philippines man yan, di ba? All the products are equivalent to points. O familiar ka ba sa mga SM, Pure Gold? Di ba point system na talaga lahat yan? Oo. The same. Ito yung good news. Every time nangyayari yan, Jin, yung points na yan may formula para maging dollar sa atin. Cool nun. Tama ba? From Bank of America yan, diretso sa bangko mo habang nangyayari mga bagay-bagay na yan. Talaga ba? Oh, yes. At ito pa yung mas good news dyan. Alam mo kung ano yung mas exciting part dyan? Hindi lang ikaw may points sa consumers mo. Alam mo ba, meron ka pa rin 100% of the points from your teammates consumers. Habang nangyari yan, kaya nga. Di ba laki ng negosyo? O yun, gets nila yan. Tapos, plus inheritable. O tapos yung compensation plan mo, kung nagmamadali ka. Gets nyo ba yun? Itong diagram na to, sobrang gets na nila kung nangyayari sa negosyo. Tapos, at saka ako lang pinapakita yung computation ng dollars. So, para hindi na sila magulo, saan po galing yung points? Bakit po may ID number? Bakit may ganyan? So, kasi naintindihan nila based on this flowchart. Tama, no? Ayun siya. So, it's a very simple system actually. And, sobrang simple talaga kasi wala lang talaga tayong commercials eh. Tayo yung walking advertisement, endorsers, marketer ng Usana. Tama. Ngayon, kung mababaw yung understanding mo sa product, hindi ka talaga in love sa product, you have to take it, you have to attend product trainings. And ikaw mismo sa sarili mo, value mo yung health. Kasi one thing na we are driven with the vision of the healthiest family on earth. Ako talaga naniniwala, sobrang ganda talaga ng product. Tama, no? Ayun siya. So, ayan. Sabi nga ni Team Sales, marami naman talagang ways to do business. Kasi ito talaga ang category ng lahat ng business. Pwede kang pumasok as a supplier ng mga raw materials, di ba? O ikaw, kung ano man yung gusto mong i-supply dyan. O pwede mong ipasok yung manufacturing, di ba? Ikaw yung outsourcing siguro ng kumpanyang yan. O bahala ka kung saan ka dyan. Ikaw ba yung branding side, warehouse side, di ba? Customer service side ka ba? O di ba? Marami naman talagang pwedeng pasukin. Pero guys, bakit ka pa magaganyan? Sa totoo lang, gaano kasimple ang negosyo natin? Guys, ang mamasterin mo lang itong green part na to. Gaano ko dali na hanap ko ng partner na gagawa ng lahat ng yan. O yan yung Usana. O yung customer service, yan yung mga partners mo. O ito, galingan mo dito. O gaano yun. And according to Team Sales, alam niyo ba, itong green part na to, this has the highest margin of all category. Ulitin ko, itong green part na to, yung ginagawa natin, this has the highest margin of all category ng business. Eh, ba't yung papas mga raw materials na yan? Sakit ng ulo lang yan. Gets nyo? Ayan naman, ito, customer service, building activity, pambihira naman. Nakaral naman yan, guys. Ewan ko na talaga. Sana. Tama ba? Naintindihan niyo ba, guys? Children. Tama eh. So, maganda, no? Maganda talaga yung ating industry. And sa totoo lang, sabi nga ni Brian Tracy, the future of network marketing is unlimited.
There's no end in sight. Nakakakilig kaya yun, no? It will continue to grow because better people are getting into it. Soon, it will be one of the most respected business methods in the world. Ako talaga, nung bago ko dito, grabe. Merong CPA, business owner, nurses, mga master teachers, tapos grabe mga pagkatao, mga professions, alam mo, parang ganyan. Mapapaisip ka parang, why are these people here in USANA? Maayos yung background, parang hindi mo sinasabing hindi nag-isip. Alam mo yun? Magtatalino. Actually, sabi nga ng mentor ko, hay nako, Chef, pag magaling kang tao, dapat nasa USANA ka. Kasi dapat you can recognize opportunity. Kaya pala ako nandito. Kaya tayo nandito. Tama, no? Kasi magaling ka for sure. Correct? O ngayon, ito pag-usapan natin. Okay. Ito. Gusto ko, bigyan ko kayo ng idea, no? Maybe narinig nyo na to sa mga ibang trainings, pero uulitin ko lang, no? Kasi, alam mo yung network marketing, it's an industry na maganda naman din talaga siya, no? Kumbaga sa daan, nakapatag na siya, yan na yung dadaanan natin. At yung Yosana, yan na yung BMW. Tama ba? Yan na yan. Pero ito yan, guys. Okay, ikaw yung driver. So, walang hindi maganda ang journey natin. Kahit anong ganda ng sasakyan, kung wala kang kwentang driver, walang ganon. Tama, no? Kahit ang ganda-ganda na ng car, pero eto yan, bigyan kita ng tip. Pwede ka maging magaling na driver. Kaya lang, ayaw mong gumaling. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka marunong makinig sa guide. Hindi ka marunong makinig. No, di ba? Sa upline mo. Right? Ayan. Tapos yan yung goal. Okay? Kaya, ang my favorite topic talaga, no, na talagang gusto kong i-stretch sa inyo is the upline. Okay. May mga tao na nagsasabi sa akin, ano yung ultimate tip ko? And ako, consistent talaga ako dito. Ilang years na ako sa USANA at ang pinaka-common denominator talaga na nakita ko, listen guys sa mga taong walang nangyari talaga, hindi lang talaga na marunong sumunod. Ulitin ko hindi lang talaga marunong sumunod. Sa totoo lang. Totoo, no? As in, yan talaga yung nakita ko all these years. No? So, let me just give you some tips, no? Okay. Be the downline that you want to have on your organization. Sige nga. Pwede bang pakisulat dyan? Ano bang characteristic ng downline yung gusto nyo? Sige nga. Gusto mo ba na may masipag na associate? Tama? Gusto mo ba ng, sige nga, isulat nyo nga dyan, masipag, determinado, marunong sumunod, may goal, di ba? O, dapat, ganun ka din. Be the downline that you want to have on your organization. Pero it doesn't end there. And be the upline that you want to follow. Coach, upline na ba ako? Guys, pag meron kang isang left at isang right, upline ka na. Diba? So, we carry two roles here Kahit man ako, I'm an upline, but I'm also a downline. And we have to exercise this kasi at the end of the day, sabi nga ng mentor ko, Chef's karma business to. Huh? Grabe, no? Hindi ka sumasagot sa coach mo, di ba? 2 weeks na yung message niya, hindi mo pa binubuksan. Ewan ko na lang din talaga, no? Mangyari din yan sa'yo, right, no? What I mean is that,
kailangan mong marunong munang sumunod kasi one day you will also lead, correct? Madali lang naman, 'di ba? So, yes, coach ka ba? Here's my tip, guys. Pakisulat sa notes nyo. Obedience before understanding. Ulitin ko ha. Obedience before understanding. Why? May mga bagay kang hindi talaga pakaya mong magets. May mga bagay na hindi ka maiintindihan. But believe me, lahat yan may wisdom. Hindi yan ipapagawa sa'yo kasi pinahihirapan ka. Hindi yan pinapagawa sa'yo kasi pinagtitripan ka lang nila. Walang ganon. Lahat yan sa ikabubuti ng business mo kasi business partner ka nila. Sunod ka lang. One day you will understand. Hindi pa siya kaya ng growth mo para maintindihan kung bakit siya kailangan gawin. Bakit kailangan mag-invite? Ba't kailangan sabihin ito? Ba't kailangan may open mind? Ba't kailangan may ganyan? Just follow. Because one day you will understand. Diba? Obedience before understanding. And ako, mismo, no, na-experience ko yan. Ang dami-dami kong kinwestiyon. Bakit yun? Until they don't need to explain it to me. Kasi parang one day lang naintindihan ko na lang kung bakit yun pinagawa sa akin. One day naintindihan ko lang, okay, kaya pala. Ikaw mismo, no, mafe-feel mo na, kaya naman pala. O, di ba? But sa initial phase ka ng business mo, hanggat hindi pa nagte-take off ang negosyo mo, sunod ka lang. Walang mawawala. Guys, na-train naman tayo sa work na sumunod. Yes, boss ka nga eh. Ba't ayaw mo mag-yes, coach? Ewan ba sa'yo? Hindi lang. Di ba nakakayaman ang yes, coach? Tama. Okay, sunod lang. And as an upline, are you taking charge of the business? When I say taking charge of the business, pag meron ng responsibility na pinapagawa si coach, 'di ba? Ibig sabihin kaya mo na. 'Di ba? Kaya mo na. And ito lang yung naintindihan ko dito. So when I was starting to build also my organization, doon ko na-realize na hindi lang pala ako basta upline. I need to be as effective as my upline. So guys, wala ditong mag-judge sa'yo kung ginagaya mo ang coach mo. Ako nga there was a point gayang-gaya ko ang tono ni Mentor Sheila De Vera. Kasi ginagaya ko siya. Alam niyo ba kung paano siya magsalita? Meron siyang pause For example, are you taking charge of your business? Ganun siya. As in, parang lahat ginagaya ko. Tapos there was a time na nanonood ako ng mga presentations niya. Meron siyang folder. Panakot folder. Alam niyo ba yung laman ng panakot folder? Lahat ng pictures ng yung lungs na hindi maganda yung lungs, hindi maganda yung liver. Meron siyang panakot file. So, ginaya ko lang, guys, gayahin mo na, copy shamelessly. Walang mag-judge sa'yo dito. Nobody will say, bakit ako ginagaya, Shirley? Bakit ako ginagaya, Jean? Ba't walang ganyan? Kopyahin mo kami ng kopyahin. Di ba? Huwag ka nang magpaalam. Kahit yung mga post namin, go ahead. Di ba? Walang mag-judge sa'yo because that's our business. If you see your upline, nagtitake charge sa ganyang activity, do it. Kasi yung mindset ko lang dati, pag yan ginagawa niya, ibig sabihin, ganyan na rin. Pag yan ang ginagawa ko, baka yun na rin yung income ko. Pag ginagawa ko yung ginagawa ng mga goal directors, baka yun na rin yung income ko. So I am really very observant na, ganun pa rin siya sa training, kahit good nagsusulat, nagaganyan-ganyan. Tapos, okay, siya yung in charge sa ganyan, nagmamam siya, ganyan siya. So ano ko yun, very observant ka lang talaga sa mga ways and attitude ng mga successful dito, and then do it. Tama? Okay.
Ulitin ko, copy shamelessly. Kopyahin mo ng kopyahin. Okay ba yon? Okay. So, simple lang yung business natin, no? Hindi mo kailangang malaman ng marami sa initial part ng business mo, no? Just tawag dito, closely work with your coach always, no? And be that downline that you want to have for your organization. So, as I end off, siguro, so that we can have a Q&A pa, meron lang akong gustong i-share sa inyo. When I attended, this is 2017, this is Asia Pacific Convention in Singapore. So, ito si Dr. Wes, ayan, di ba? Siya yung nag-open ng ng convention at the time. Listen guys, this particular convention or opening, sobra akong kinalabutan. You know why? Okay. Kasi hindi siya yung nagsalita. He introduced someone. Alam niyo ba kung sino yung inintroduce nila? Ang inintroduce ni Dr. Wentz, the very first associate of USANA. Kinilubutan ko doon, sabi niya, I want to introduce to you friend daw niya, the very first associate of USANA. Lahat kami, siya? Siya? Oh my God. And his name is, ay, iyak tuloy ako pag naalala ko talaga. Kinikilabutan ako. His name is, Mr. Sterling Ottisen. Siya yung nagsalita sa convention. Hindi si Dr. Wentz. Si Dr. Wentz ay nag-introduce sa kanya. Kaya lahat kami lahat kami, oh my God. Alam mo yung parang, oh my God. Di ba? And shinare ni Mr. Ottisen, it was Dr. Wentz who presented USANA to him. Sana. And nasa laboratory sila. At si Dr. Wentz ay nakaharap daw sa screen, sa project, cells, as in cells, ang dito sa kanya. Na ito yung pinakain ko, ganyan na cells, ganyan. Tapos sobrang na-touch si Mr. Ottisen kasi pagharap daw ni Dr. Wentz, at teary-eyed daw. Pagharap ni Dr. Wentz, yung mata daw ni Dr. Wentz is teary-eyed. Habang nag-i-explain ng cells. Grabe no. Grabe na. I mean, meron talagang nagkwento kung ano yung nangyari sa first presentation ng USANA. Tama? So, ito yung sinabi ni Mr. Ottisen. Teka lang, di ko mabasa. Okay, wait lang. Sabi niya, start. Stay. So, lahat tayo nag-start, no? Tama ba? Okay. Stay in the course. Ayan. So, kung mawawala. Diba? Dito lang. Diba? Tapos number 3, be better by doing it. Lahat tayo nag-start ng walang alam. But, alam mo yung, if we keep on doing it better and better, diba? Oh guys, meron kasi dapat intentionality. Alam mo yung parang, dapat ginagawa ko, as in yung tono ko, dapat yung tono ko iba na. Dapat yung confidence ko iba na talaga. Yung lakad ko iba na. Okay, just to give you a trivia, ewan ko lang kung nakwento ko na to sa inyo. Hindi ganito boses ko. Kilala niyo yung John and Marcia? Si Matutina? Ewan ko lang, may mga Gen Z kasi to. So, ang tinis ang boses niya, ganon katinis yung boses ko until kinorek ako ni Mentor Ed Miguel. Sabi niya sa akin, what's your name? So, bago pa, believer, what's your name? Sabi niya, okay. Sabi niya, ganyan ang voice mo? Oo po, ganyan. Hindi mo po pwedeng babaan? Bakit po? Wala magpapain sa'yo.
Okay. Sabihin mo ako, Yusana, Yusana. So, pinababaan niya sa akin yung voice. Ayan, yan, yan. Dapat ganyan yung boses mo. Guys, hindi na bumalik. Minsan lumalabas. Pag excited ako, ganyan. Lumalabas, pero guys, modulated na. Kasi alam mo, parang, sabi ni Mentor, baba ako yung boses. Dapat merong intentionality na ganyan. Tama ba? Because, you want to be better. At ikaw naman din ang makakasabi na, parang, hindi pa ako confident mag-invite. Ito ko yung gamitin kong script. Sige na dyan. Ano kayang pwedeng, ano kayang dapat nag-iisip din tayo how to be better ourselves. Yung hindi ka lang nandito, tapos mukha kang ligaw na kaluluwa. Yung parang ganyan. You don't know what's going on also. Kasi guys, sa work naman, hindi naman tayo ganito. Di ba sa work, dapat, di ba nag-iisip tayo sa work eh, di ba? So dapat dun din sa business natin. Tapos ito yung message niya. Okay, basahin ko ha. Let me quote Mr. Otisen. Sabi niya, what Dr. Wenz offered to me 25 years ago is the same opportunity you have now. Hold on to it. It is not easy. There are many no's, but only yes that matters. Stay in Yusana forever. Oh, di ba? Yan, record ko yan. Sobra talaga ako na-touch. So, grabe. This person, started and was there and up to this time. Kasi kung ganito talaga yung klase ng company and relationship ng Yusana sa mga associates, sabi ko, grabe, no? Talagang nakakatuwa lang na somebody na nag-attest na he was there when Yusana started. Tama ba? Ayan, screenshot ito, si Mr. Otis. So, yan siya. Pag sa'yo, sinong associate ng Yusana? First, associate ng Yusana, di ba? So, nakakatuwa lang. And, what else, no? So, eto. Sabi nga, stop being fooled by the illusion of wealth, big houses, expensive cars, designers, and fancy lifestyle is not a wealth. Maybe, no, for some, but it's really the time, the freedom, the options, and the health. Yan talaga ang totoong wealth. Tama? And kayang-kayang ibigay yan ng Yusana. And let me end by showing this video to you. So, meron, ito last tong slide, no? Itong video na to, nakita ko to on my very first convention 10 years ago. So, may isang diamond director from US nagpakita nitong kotse. So, lahat ng tao, hype na hype, ganyan siya, yan. Pero nung pinlay yung video, guys, naiiyak talaga ako kasi 6 months na ako sa Yusana. Alam mo yung nararamdaman ko na okay, talagang hindi pala ganun kadali magnegosyo. Kaya feel na feel ko yung video, sabi ko, parang ako yung car. And gusto ko na makita nyo, no, baka lahat tayo makarelate sa car. So, please watch this. So, sana mag-play siya.
Ayun. We should be the relentless force. Alam mo nung, di ba, feel nyo ba? Yung nagka-crack, di ba? Ang daming mga, pero ano nangyari sa car? Di ba? Never stop. Just, di ba, full speed, diretso lang, di ba? Kahit nga yung last na parang feeling mo, meron. Pero you need to cross, di ba? But believe that you have the capacity, the ability to make things happen. And believe that you have a purpose why you are here. This is just beyond money. This is, kung ikaw yung taong you want to really serve a purpose in life, this is really a very good platform. Diba? Ito yung business na hindi lang family natin yung napasaya natin. Marami tayong mapapasaya or matutulungan na ibang tao. But first, we have to help ourselves. Alright? So, thank you very much and to God be all the glory. Sana meron kayong natutunan, diba? Sa segment na to. Ayan. Thank you! Grabe, mentor, ang dami po. Ang dami po namin natutunan. Sinong nangangilabot kagaya ko, nag-goosebumps. Grabe, no? Lalo na yung pinakita yung pinaka-first associate. Sana, ano, mamit din natin siya soon pag napunta tayo ng Salt Lake City. Pero grabe, mentor. Anong klaseng coaching nga ba tayo ngayon? Para maging, ano, kayang-kaya talagang pagdaanan ng ano man ang mga pagdadaanan natin kahit ano man ang tuloy-tuloy pa rin tayo, di ba? Anong klase dapat maging Lamborghini talaga tayo? In fact, ang view sana is Lamborghini na talaga yan. Sabi nga ni Mentor Josh, nung minsan nag-share siya na huwag niyong patakbuhin ang Lamborghini ng parang tricycle lang. Di ba? Huwag kayong papayag na kung ano man kayo last week, dapat this week ayusin niyo yung goal niyo. Grabe, no? Kasi we're really, so napakaganda po ng senior niyo, Mentor Chefs. Grabe po talaga, goosebumps, and we really, grabe yung wisdom po na na-share niyo sa amin. And of course, no, alam ko nag-set siya ng konting time para sa Q&A. So, sino po ang pinakaunang magtatanong? Mag-unmute lang. Ako na lang po. Yes. Hi, Mentor Chefs. Ano po ko, my name is Richard under Marquis Esquinilla. And nandun sila ngayon sa cruise eh. So, 2018 po nag-start sa USANA po, pero nagtumigil lang ako. So, I just started ngayon kasi my dad was diagnosed with cancer. Kaya I'm resuming USANA. So, wala pa po akong mga mga invites, wala pang napapapay in, and December na yung aking deadline for PPS. Ano po kayang tips na mabibigay niyo sa akin? Okay. Number one. Okay, number one is start with the list. Okay, start with the list. Kailangan so may listahan ka naman, Richard. Meron kang names, tama? So, ito kasi yung normal na, teka lang. Pwede ba akong mag-whiteboard? Alam mo naman, may gawin slide sa lahat. Okay. So, palaking natin. Okay. Start with a list. Sa mga nag-hit or qualify for PPS. Okay. Start with a prospect list. Kasi this is the mindset. Kailangan mo talaga magkaroon ng at least 200 names or more. Okay. Hindi yan lahat i-invite natin, Richard. Hindi lahat. Pero bakit tayo pinapalist ng 200 names? Para malaman natin yung network natin. Because yung number na 200, imposible na wala dyang 5 na gustong maging healthy. Tama? Wala dyang 5 na gusto ng extra income. Tama ba? Kaya natin hindi nakukuha ito because we're working on 10, 20 list only. Hindi lalabas doon yung numbers na gusto natin. So, magsulat muna ng listahan. Okay? Ngayon, pag may listahan ka na, okay, kapag may listahan ka na, get your first top 30.
Okay. So, i-highlight mo. Ito. Kunin mo yung top 30 names. Kung maaari, may buying power, may CC, may a credit card, may money. Ako kasi pag may work, may money yan eh. Plus, mataas yung trust factor sa'yo. 10/10. O, di ba? Meaning, kilala, close, kachikahan, tawag dito, nakikita mo recently. Okay. Top 30 names. Okay. Invite them ASAP. Since ang trust factor is 10/10, ang gamitin mong approach dyan is direct approach. Oh, ano yung direct approach? Oh, simple lang. Pwedeng call yan. Okay. Hello, Cheps. O kailangan ang prospect list ha, may mobile number na kasama kasi minsan hindi na nagmo-mobile, hindi na hinihingi mga mobile number. Tama, no? Okay. Hello, Cheps. Di ba kunyari, the trust factor is 10, di ba? Cheps, alam ko wala kang work sa Sabado. Okay, may papakita ako sa, teka lang, 4 or 5 ng hapon ka ba pwede? Ano yan? Basta. Okay. Kasi normally, sila yung pwede mong sabihan ng basta. Kasi nga, the trust factor is 10/10. Oy, Richard, baka ano yan eh. Ang hirap explain over the phone. Basta 4 or 5 ka ba pwede? O magkita na lang tayo, nandiyan ka lang sa bahay nyo. Hindi ka, sige, edi mag-online tayo mag-usap. Basta set up. Kasi ang invite naman, always remember, ito kasi yung pagkakamali, no? Ang invite kasi, ang goal ng invite is to sell the meeting. Don't sell you sana. Kasi minsan sinisell si Yusana. Alam mo, just may vitamins, may dollars, may ganyan. Ano kay? Sinell mo na si Yusana. Ang goal mo is to lock in lang the presentation. Ano, 4 or 5, Sabado, pwede ka? O sige, pwede ako dyan. Sure ka ha? Okay. Ano ko na to sa calendar ko. Basta ano ba yan? Basta, kasi ang explain eh. Again, pwede kasing ganon. Kasi nga, trust is 10/10. So, Richard, ang goal mo lang is lagyan ng lagyan yung schedule mo ng mga presentations. Yun lang naman yung kailangan mo. Kaya yung top 30 na yan, dapat yan, maubos mo. O ngayon, ganito. What if out of 30, 10 lang dyan yung mag-guest mo. E di get again from the 200 name. Tapos growing yung list na yan. I'm sure, Richard, yung Facebook mo, baka 3,000 nga yung friends mo dyan eh. Meron nga akong na-meet dito, 3-star diamond. Alam mo sabi niya, Gio Bacilod, alam mo sabi niya ito ha, kaya ko yung PPS na yan kasi meron akong 52 friends sa Facebook. Imagine, ganun na inisip. Tapos ikaw, baka nga meron kang 2,000 to 3,000 names eh. Tapos sa 4 na PPS, ninenervyos ka, maglista ka lang. 3-star diamond to ha. Ulitin ko, you can quote me. May mga recorded trainings ako niyan. Sabi niya, kaya ko yung PPS, meron akong 52 friends sa Facebook. Gets mo, Richard? Umpisahan mo mag-list. Without the number, mahihirapan ka sa 5 or 10 people kasi numbers pa rin to. Tapos, unahin mo to, direct call agad, set up the schedule. Direct. Hello, Cheps. Saan ka nga ba nag-work? Okay. So, free ka ba ng Friday, ganyan? Ipapakita ko sa iyo, meron akong pinasok na venture online. Ang ganda. Baka, ano yan ay nako, ang hirap explain over the phone. Basta Friday ako nang bahala sa kape mo. Okay, ako nang bahala sa ganyan mo. Basta ako nang bahala sa'yo. In short, pwede mo silang kausapin ng just like normal usap mo kasi hindi naman kailangan magpaka-formal. Hello, Chefs. This is to invite you that I have Hindi ko ganun. O, diba? Hello, dude. Okay na. Hello, bro. O, mga ganun.
Magkita tayo. Ang ganda nito. Grabe. Mga ganun lang. Okay ka naman ng 8 ng gabi, tama? O sige, punta ka na ako sa bahay. Mga ganyan. O sige. Tapos, lock in na yun. That's how to ensure na okay yung presentation. Pag nag-yes yan sa date, o ito ang gawin mo. I-calendar mo agad, okay? Yung calendar mo, lagyan mo ng name, di ba? Punta mo yung calendar mo, di ba? Lagyan mo ng name, lagay mo, Cheps, meeting, ganyan. Screenshot mo, i-save mo sa, i-send mo agad sa kanya, o yan ha, nakablock na yung date ko yan sa meeting natin. See you. O ganoon, tapos. Okay, o yan ha, nakablock na yung, kunyari sa online kayo mag-zoom. O, eto na rin yung link ng Zoom. Bigay mo na rin yung link ng Zoom. Diba? Feel niya na, okay, sige, nakablock na sa kanya, nakablock na rin. Ganon. For sure, Richard, more than 4 pa yung makukuha mo. For sure, wag mong siyang tagilan, dire-diretso. Wag kang mag-stop sa 4. Ganyan lang. And kung ayaw, not yet ganon, next lang ng next kasi mahaba naman yung listahan mo. Yes po, Mentor. Nagsa-start lang talaga yan sa walang prospect list. Kaya feeling natin, oh my God, i-check mo lang yung FB mo, o di ba? Kayang-kaya mo tong 52 ni Gio Bacilod. Okay. 52 Thank you. friends. Imagine. Okay. Sige. Thank you, Mentor. Alright. Congrats in advance, Richard. Congrats in advance, Richard. Sino pang gusto magtanong? Yan, sige ako may tatanong ako. Kasi I heard si Mentor Cheps, alam ko ang dami niyang mga associates na talaga mga high caliber. Kasi nung nagkasama kami yan sa Dream Building ba yun? Grabe yung mga associates niya, mga doctor, mga lawyer, mga yan, kagaya niya rin engineer. Paano ba mentor tips para makakuha ng mga ganyang klaseng associates? Nagkataon lang. Kasi, lagi niyong isipin na even though they are lawyers, doctors, business owner, lahat tayo in need of good health. Kung iisipin mo parati yon, regardless of the profession, background, no, everybody wants to be healthier, everybody prioritize nila yung health nila. So, nagkataon lang, alam mo yun, nang they also need it, they catch the vision. So, yun, parang, pag sinasabi nila, paano mo sila napa-active, ako, I give it to them. Kasi siguro dahil maganda din talaga yung attitude nila, na aralin yung negosyo. Maganda yung attitude nila na nag-yes coach sila. Kasi marami din naman mga doctors and lawyers na hindi rin din naman din ng stay. So, nagkataon lang, coach. Right time, right people. Pero bottom line, health talaga. Health Thank talaga. you, Mentor. At darating din ang pagkakataon natin na makakuha rin ng ganyan at mag-i-stay din. So, anyone who would like to ask questions? Shirley, kasi it starts talaga with one person. Diba sabi nga nila, don't look at your business just approaching one person. Kasi yung one person na yan, it's one entire network. It so happened, my very first direct sponsor, ako, first nang sign up sa akin, is a pediatrician, my schoolmate in high school. So, nagkaroon, alam mo yon yung community. Kaya it starts with really one person. So, definitely, pag meron kayong isang professional na na-catch yung vision ng health, ng business, you will also have the same professions also who will also, chances are mag-active. Tama nga, Mentor. Thank you so much, Mentor, for that. And anyone want to ask last question? Yes, ako yung magtatanong. Yes, Coach Rina. Hello, Mentor Cheps! Ayan, actually, lang po, thank you so much, syempre, sa pag-entertain for Core Edge today, no? But siguro, Mentor, last tip mo na, no? As we end the year, kasi normally yung mga tao, holiday na kasi.
So 5 weeks before we end the 2023, guys, 5 weeks. Hindi mo alam. Isipin mo 2024 na. So, 5 weeks to end the year, ano ba yung tamang hataw? Kasi, di ba, a lot of people, this is the time na, first time kasi namin Christmas party, mag-practice ulit ng sayaw, di ba, maghanap ng costume. So, they're eyeing towards the party. And I think majority guilty talaga, especially if you're working. So, ano ba talaga yung dapat namin gawin? Okay, para pagdating ng 2024, ready, no, to also be part of the travel incentives, ready to rank advance. And this is the perfect time for us to really learn from mentor chefs na imagine nyo guys ha, i-chika ko lang ng konti, magkasama kami sa Athens, Greece, and grabe, sinama niya yung nanay niya. 'Di ba? Sobrang grabe kung nakatulala talaga ako nung kinaya ni mother ang travel papuntang Europa, okay? Pero malupit nito, na-travel pa ni Mentor Chef sa iba't ibang lugar. 'Di ba? So, the travel is the best incentive of Yusana. So, Mentor, give it away. Oo, ayan. Right, okay. Very, very good, thing to raise talaga. And, yeah, mag-whiteboard ulit ako. Okay. 5 weeks, grabe. Bigla ako, 5 weeks. Ay, nako, sabi ko sa inyo, October 1 lang last week eh. So, gusto niyo ng realistic na understanding sa business, no? Okay, yung year na 2024, tama ba? Grabe, no? 2020, Year of the Dragon to eh. Year ko to eh. Sino Year of the Dragon? Okay, guys, okay, listen. 2024 has just started. Nagsimula na po. So, don't wait for January na para sabihin sa sarili mo na, okay, next year ako hahataw, di ba? So, okay, bigyan ko kayo ng idea. Gusto niyo mag-breakthrough ng 2024? Tignan niyo tong April. Yung APC convention, April 17 to 20, di ba? The convention is in Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia. Okay, tingnan niyo yan. Okay. So, dapat minimum silver kayo dito. Okay, silver director. At hindi yan magic, no? Hindi yan mangyayari ng April. Okay? Na diyan ka rin nagsimula. Hindi rin sa March, hindi rin sa February, hindi rin sa January, no? Actually October, 'di ba? Pero kung hindi ka nahimasmasan, okay, halfway ng November, okay. Pero starting, ito, na narinig mo to as we speak, 'di ba? Magpa-goal set ka na sa coach mo. Work closely with your coach na. Work closely with your coach na. Kung hindi ka nagpapakita sa coach mo, feeling mo, nag-hibernate ka, okay, humble down. Coach, I need your help. Ano ang gagawin ko? Ganyan daw mag-isip, ganyan. And then, work with the goal, work on the strategy, execute it. So, December, lahat ng tao nagpa-party, pero dapat naka-mindset ka na hindi kasi you are preparing for April. So, December, January is the sponsoring. Dire-diretsong sponsor. Dire-diretso. Ikaw yan. Ikaw si coach, ganyan, excuse lang yan, di ba? Ang daming mga tao, actually, nag-iisip ng December, gusto nila magbago na yung next year nila. Just talk to people, reach out to people. Maraming mga tao gusto ng mga pagbabago sa health nila, sa life nila. Hindi lang tayo nag-reach out. Given naman, si coach ang hirap ng kausap, hindi lahat. Pero meron dyan naghihintay lang talaga ng opportunity. 'Di ba? December, January should be a very busy activity for you to sponsor. Tapos lahat yan mag-hit ng PPS February, March. So,
marami kang mga PPS runners here. So, para in preparation na matamaan mo talaga yung silver. Guys, bakit mo kailangan mag-silver sa APC convention? Simple lang. Okay, kailangan mo magpakita na ng results. Meron bang business na ayaw mong hindi ka nagkakaroon ng progress? This is one indication that you are already making progress in your business. At iba din yung recognition kasi international recognition to. Sa tingin mo ba yung mahadera mong yung nagnega-nega sa'yo, di ba? Ano doon? Philippine flag. Ano ganyan, di ba? It's also very good way to inspire them. The people who said no to you, the people who did not believe na kaya mo, na may nangyari sa'yo, you will inspire them. Ito ba yung business na sinasabi niya dati? Parang, bakit? May nangyari na ba sa kanya? Kung nakaya niya, kaya ko din. O, ganyan, tama, no? So, look at this. At ito, pag nag-silver ka dito at dire-diretso talaga yung activity mo, pwede kang mag-gold sa 2024. Pwede mong makuha gold. Pwede kang mag-executive, pwede kang mag-leadership summit. Marami kang pwedeng matamaan sa 2024, but you have to start on the right footing by qualifying on the APC. Pero mangyayari yan sa planting season. Kaya very crucial to eh. November, December, January, crucial yan. Coach, at saka na ako hataw, basta promise, okay, kayang-kaya ko siya ng January. Hindi siya ganun. Dito ka mag-plant, tapos dito ka mag-harvest, ito nga yung goal mo. Paano? So you have to work backwards. Good night. I love you. I love you. I love you very much. Okay. Good night. Night. Love you. Okay, continue. Okay. Okay. So, di ba? No, tama ba? Okay, that's Kuya Enzo. So anyway, move backwards tayo. And bakit natin kailangan ng result? To inspire people, not just your income, na may nangyayari sa business mo. So, that's one. And of course, you want to inspire people para mapatunayan sa kanila na tama yung decision mo. Actually, first akong nagkaroon ng resulta sa USANA and I went up to na-recognize ako as Gold Director sa Singapore Convention. Maraming mga nagsabi na, nandiyan ka pa rin pala. Yan pa rin ba yung dati? Okay. Barkada ko nung high school, doon lang sila nag-order ng products. Imagine, nung nag-gold ako, doon lang sila gumamit. Pambihira. Di ba? So, maraming ma-unleash na just because you have results. And we need results. Di ba? So, yun lang. So, let's get busy. November, December, January. Ang goal natin, maraming PPS runners. So, i-goal nyo to ha. Kasi masaya na maraming Pilipino ang aakyat sa stage sa Malaysia. Yun lang. Thank you so much, Mentor Jeff. Okay. Yes, ang galing. Hit talaga natin yan ng Malaysia. And speaking of Malaysia, nakapag-register na ba tayo sa Asia Pacific Convention? Hanggang December 8 po yata yung yung 180, yung group of 5. Kaya kung yung mga hindi pa, tiningit ko lang. Thank you so much, Mentor Cheps. Grabe po ang senior nyo sa amin today with all the question and answer lahat. Talagang wina-whiteboard mo pa talaga. And super blessed po kami through you tonight po, Mentor. And before that, po tayo, heart tayo. And please open na ng camera. It's picture time. Yan. And with the heart, po tayo? Heart react. Thank you again, Yes, Mentor. ito na ba? Everybody, Yes. Dami talaga Thank you nag-open naman, Mentor Jeff. Yes, sige. Thank you po. Yes, 1, 2, ready. Teka, yung heart ko. 1, 2, ready.